oras at araw ang Panginoon para i-priority ka. So, sa araw na to, today is Sunday. Araw ito ng Panginoon. So, nararamdaman na papurihan at sambahin natin ang ating Panginoon. So, let us give our Lord praises and worship. Sabi nga din sa Bible, and I know we are all familiar with this. Sa Matthew 6, verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So church, let us start this day with God. Let us focus on God. Let us seek His presence. So inanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo at tayo ay mag-alay ng isang awitin para sa Kanya. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin ng Diyos. Lord, salamat Panginoon at nandito po kami upang Ikaw ay papurihan, sambahin sa araw na ito, Panginoon, at sa lahat ng araw. Lord, andito po
Ikaw ang mag-ari sa bawat isa, Panginoon, sa bawat pamilya, Panginoon, na iyong mga anak. Lord, ikaw ang dapat papurihan, Panginoon, sa lahat ng oras, Panginoon. Lord, salamat sa mga biyaya. Salamat sa kalakasan, katahimikan ng isip, Panginoon. Lord, basbasan po kami, Panginoon, sa lahat ng oras. Lord, hinihiling namin, Panginoon, na patawarin mo ang bawat isa sa aming mga kasalanan, Panginoon. Buksan na mo ang aming puso, Panginoon, na maging mapagkumbaba, Panginoon. Ikaw ang magkakaroon, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Sa aming mga anak, sa lahat ng nandito, Panginoon. Sa bawat pamilya, Panginoon. Lord, hinihiling namin, Panginoon, na ikaw ang umawak ng buhay namin. Ilayo mo kami sa bawat kapahamakan. Bigkisin mo kami ng iyong pagpapala, O God. Lord, may mga banta sa ibang bansa, sa aming paligid, Panginoon. Lord, patigilin mo, Panginoon, yung mga sa Israel at sa Iran, Panginoon. Lord, pati yung impacts, Panginoon. Ikaw ang manguna, Panginoon. Ikaw ang makapagpapatigil sa mga ganyan na pandemya, O God. Lord, ikaw ang dapat papurihan noon, ngayon, at magpakailan. In Jesus' name we pray. Amen. I believe handang-handa na at excited na tayo na papurihan ang ating Panginoon. Whenever we sing praises to our God, tiyak na manlulugod ang ating Panginoon. So, hindi ko na po patatagalin pa to usher us to the throne of God. Tinatawagan ko na po ang praise and worship team na pangunahan ni Sister Brenda. Hallelujah. Magandang pumakbo sa bawat isa. Alam ko na tayo ay nagagalak na magbigay ng papuri sa ating Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Bigyan po natin ng malakas na malakas ang ating Panginoon.
Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Tinataas po namin ang iyong banal na pangalan, Panginoon, sa umaga na ito. Hallelujah. Tunay na, O God, na karapat dapat kang punihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Jesus. Stand
po ay palakpakan po natin ang ating Panginoon sa umaga nito. Amen. Thank you, praise and worship Him for ushering us in the throne of God. So, tiyak na nalugod at natuwa ang ating Panginoon sa mga papuri at pagsamba na inialay natin sa Kanya. So, napakasarap sa pakiramdam na marinig na sabay-sabay at sama-sama tayong maawit sa ating Panginoon. So, sa oras po ito, tayo na po ay dadako sa sinasabi nilang challenging form. Kasi dito natin-test yung obedience natin sa utos ng ating Panginoon. So, nasubukan na ba natin or nasabi na ba natin sa sarili natin na ang pagtatides ay isa sa mga favorite natin na part na gawain dito sa church? Syempre, because we all know na tithing unlocks blessings. Tama po ba? So, para i-encourage po tayo upang ibigay natin ang ating kabo sa ating Panginoon, tinatawagan ko po si Sister Marlene. Ito nga yung challenging part. So, ito po yung pinaka-challenging part kung sa mga mananampalataya. So, at this point, so, iikot yung lalagyan natin ng ating kapo at aawit ang ating mga worship team. Salamat Panginoon at sana Lord ito ay magamit sa iyong sa aming iglesia Panginoon sa pagpapalawak ng iyong mga salita. I-bless mo ang mga nagbigay at lahat ng trabaho ng aming mga na aming pinapupunan Panginoon. I-bless mo ang bawat isa. Pagpalain mo ang kanilang offering, Panginoon. In Jesus' name. Amen. Sa oras po ito, tayo na po
tayo ay dadako sa pagbabatian. Tingnan mo nga natin ang katabi natin. Namiss mo ba natin sila? Okay. So, inanayan ko po ang bawat isa na tumayo at ipadama ang pagmamahal na nagmumula sa ating Panginoon. Binubuksan po namin ang pulpito para ihayag ang kabutihan ng ating Panginoon. So ito na po ang oras para ihayag ang kadakilaan at kabutihan ng ating Panginoon sa buhay po natin. So sino po nais magpatuloy? Nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa kalakasan na pinagkakaroon niya sa aming family. Nag-start na rin po ang pasukan at this week, syempre naninibago talaga yung katawan ko kasi nung bakasyon, alas 8. Pero ngayon, syempre, yung body clock talaga hindi nakasanayan. So, kailangan talaga ng alarm clock, mga ganyan. And thank God dahil patuloy niyang pinoprovide yung mga pangangailangan ko. Physically, and then mentally, syempre, para makapag-impart ng knowledge sa mga bata. So, sino pa po?
So, muli, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. So, salamat. Yun ang palaging nasasambit ko sa ating Panginoon. Dahil sa kalakasan, every morning, syempre, tayo ay nagpapasalamat at nagising tayo, di ba? So, kailangan nating magdasal anytime na sumagay sa isip natin pagkagising or ano, kahit nasaan man tayo ay pwede naman tayong magdasal, di ba? So, yun ay gusto kong ipagpasalamat sa Diyos kung ano ang nasa sa akin lahat. Kung ano yung mga napupunta sa akin na biyaya. So, blessing sa atin yung karunungan, yung kalakasan sa atin, yung spiritual na andito tayo. Dapat nating ipasalamat dahil tayo ay tinawag ng Diyos na manampalataya sa Kanya. So, salamat at kahit nung nag-birthday ako, last March pa, gusto kong magpasalamat talaga. Pero, kung minsan, siyempre walang oras, kailangan na nating mag-service. So, ito ang pagkakataon na salamat kasi narating ko yung 63 nung March. Sana dagdagan pa ng hindi lang 10 years, 20 years, sana abutin ng 100 years. Yung taon natin, hindi lang ako, pati kayo, di ba? Oh, di ba? So, salamat sa Diyos kasi gulang kong ito ay malakas pa rin at walang nararamdaman na mga iniinda sa katawan. Although nagkaroon din ako ng pero madaling nag-heal yung karamdaman. So, salamat sa Diyos dahil biyaya ang kalakasan sa ating pangangatawan. At kung mayroon man ako, salamat sa bigay ng Diyos na sasakyan kasi binigyan kami ulit. So, salamat sa Diyos. Hindi ko yun pag-aari. Pag-aari ng Diyos yun. Di ba? Lahat ng meron tayo ay pag-aari ng Diyos. Wala tayong dapat ipagmalaki. So, kung ano ang meron tayo, hindi natin pag-aari yun, pati buhay natin. Pwedeng kunin anytime, kaya samantalahin nating magpasalamat para hindi kunin ng Diyos. So, tama, di ba? Anytime, wala tayong pag-aari dito sa mundo, kahit buhay natin. Kaya kung ano yung ibinigay sa atin ay dapat nating pangalagaan. Pati buhay natin. Huwag nating abusuhin. Yung gusto mong, masarap ang soft drinks, huwag mong inumin yun kahit masarap. Kasi, mahalin mo ang sarili mo kasi yun ay bigay ng Diyos. Diba? Kumain ka na lang ng mga prutas, yun. Atay saluyo, ibagadan ka kani, mairap andi, mabliso saluyot. Sa isa kay Berber, 25. Diba? Kaya, yun ay mga biyaya ng Diyos na dapat nating pasalamatan, na binibigyan tayo ng makakain natin para tayo ay lumakas. So, thank God, binabalik ko ang papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Short lang po. Good morning po sa ating lahat. Nais ko lamang pasalamat sa ating Diyos na buhay sa lahat ng biyayang
ipinapagkaloob niya sa amin, yung kalakasan ay napakalaking blessings. Nais ko lamang pong magpasalamat sa amang opportunities na binibigay sa atin ng Panginoon. Baka po palagi nyo na ako hindi makita kasi lipat na naman ang lugar, palipat-lipat na lang. Ganun po talaga pag ang mga anak po natin, kung nasaan sila, nandun po yung magulang. Yung support na kailangan nila, 100% dapat po nandun po tayo. Kasi si Nico, sa Baguio nag-aaral, si Nichelle, baka doon na rin po mag-aral this coming school year. Kasi may mga opportunities na minsan, kung saan yung nandun, doon po tayo. Kasi yun po yung inopen sa atin na binigay sa inyo ng Panginoon. Minsan dapat i-grab po natin. Sinishare po kasi doon na parang ang hirap po kasi pag mag-isa na lang ako dyan. Naisip ko yun, parang pag mag-isa ako sa loob ng bahay, buti na lang meron yung pamangkin ko. Kung wala yan para kung Ang hirap po pala pag malalaki na yung mga anak natin. Parang namimiss mo yung pagiging bata nila. Di ba? Yung mga nanay dito na nakaka-relate ba? Pag malilit yung anak natin, parang nakukulitan tayo ganyan. Pero nare-realize ko, yung mga anak ko ngayon na dalagat binata na sila, nakakamiss mo manayan to. Kaya makulit so ari anak nyo, pang pasensyahan nyo lata, na-miss you ta, Ang kakabalag Lara. Sabi ko parang, gusto ko yung bumalik sila sa pagkabata nila. Alam niyo yun, may mga nababasa ko sa post na siguro yung nagsulat nun, yung nanay na nalulungkot o kaya tatay na nalulungkot, yung mga anak nila malalaki na parang madalang na nila makasama yung mga anak nila. Nakakaiyak. Ganun po yung nararamdaman ko ngayon. Pangin mo manaya mi dwaray anak awa. Di lalo mo may sasakay. Di ba, pastor? Kaya Limuel, manggawa ka ni Limara. Maira manaya, analinig so anak. Sikawang ko, nun wadya may asawa. Kumon, nun wadya ni may iba, pinaspasan mi kumoy ng gawa kwang ko. Nandito agagi. No, duwari anak yotan sa sakay. Naiisip yun natan. On niya tuwaya. Sa panahon po natin ngayon, ang hirap po magpaaral. Tama. Pero pag lumalaki na po sila, naiisip nyo po na ang hirap pala ng dalawa lang ang anak. Ngayon ko naiisip na yung nanay ko, kapag New Year po, kailangan kumpleto po kami. Ilan po kami? 7. Pero pag nakikita ko kami 7, andito na ba kami lahat? Parang kakonti yung 7. Sino po yung nakakakita ng yung nagpo-post po ako na kasama po si nanay, 7 po kami. Pero pag tinitignan ko po, parang anlilinig, parang kokonti po yung 7. Diba? Yung mga noon po, sinaunang mga kagaya po nila nanay, nila Madam Rita, Madam Marlita, paramihan po yung 7, kulang pa po yung 7, may tiyahin po ako, ang anak po niya 11. Pero pag nandun po sila, parang ang konti. Lalo na yung iisa at 2 lang ang anak, Gayon po yung nararamdaman ko ngayon na wala po yung mga anak ko sa tabi ko. Nalulungkot po ako. Kaya iniisip po ngayon, kahit sakripisyo, yung mga naipon ko po, yung mga hayop na ibebenta ko po kasi kailangan. Wala pong mag-aasikaso. Kasi yung nanay ko nagre-reklamo. Senior na rin po yung nanay ko eh. Wala na nga nabubuno yung kanding mo, ilalakom na rata namin. Kwanda. Lagi nasusubag ng kambing. Kaya yung mga napadami ko ng kambing, ngayon inuuti-uti ko na pong arami-arum in paiwik la, arami-arum in lakok la.
no tungkol dari anak, sakripisyo ya, magulang balbala gawa. Gayon po yung nangyayari sa akin. Ang hirap po pala. Pag dumating na yung point na malalaki na sila, may sarili na silang mundo, yung mga anak mo parang feeling mo hindi ka na nila kailangan. Ganun yung nararamdaman ko ngayon. Sabi ko kay Nico, si Nico, ano yun yung parang may sariling mundo. Gusto niya yung tahimik, yung pag-aral-aral talaga. Sabi ko, agkalaba makanuno iya man tawag o text. May GC kami, tawag kami di man, dineded man nila. May nararamdaman niya ating, may tawag tawag ng GC, tas asawam laba sukunan sasagot. Man, sa gabay mo, sa kanto may anakon sakay. Sa gabay yung mami, may katawag yu, saguton ko mo iyatampol, tabi siya, kwanto. Di ba, may uman niya, bilang ating, nararamdaman yung, nagrumanan kayo. Ganun po yung pakiramdam ko ngayon. Pero, ni Diyos tayo na nakakaunawa ng nararamdaman natin. Kaya si Nichelle, nung may offer po sa kanya sa training lang po yun Bakit napapunta ngayon na mag-aaral siya dun Training lang po yun, in-enroll na lang po namin sa training center. Ngayon, yung training center na yun, bigla po siyang hinugot. Maglalaro po sa Tacloban, sa Leyte po. Nung last week lang po, naglaro sila doon. Sabi ko, training na ba? Subalak takin. Naging man-aral at UC Nathan at Baguio. Pang ko, kasi yun yung opportunities minsan na dumadating. Yun po yung ginrab namin. Kaya imbis na po next year pa yung lipat niya na kung saang school po siya pwede. Ngayon po yung yung time na siguro yung binigay ni Lord. Kasi kung halimbawa na doon siya naglalaro tapos dito po siya sa UNHS mag-aaral, baka po hindi siya payagan na maglaro kasi hindi connected po yung laro niya dito sa ng activities ng school. Kaya sabi ko mahihirapan ka kung naglalaro ka halimbawa sa UC, represent ng Baguio, tapos dito ka nag-aaral sa UNHS, mahihirapan ka, baka hindi ka payagan, hindi ka din makakapag-focus. Siyempre yung travel pa niya, mahihirapan siya. Yung activities niya, sunod-sunod yon monthly, itong susunod na buwan. Kaya baka mag-stay po ako ng matagal doon. Ako magtaka kayo na bakit si Sister Rachel hindi na nag-aatin ng church. Doon po ako mas madalas ngayon. Gawa po ng mga anak ko. Kasi yung pagluluto po nila, mahirap po pag mga bata talaga. No, nasa Wanlara, pagod na sa school, hindi na magluluto yan. Puro instant. Iniisip ko baka mamaya kakagaganon nila, sila naman na magkasakit, mahirap po. Kaya yun lang po, i-share ko lang yung nararamdaman ko bilang nanay. Ganito pa yung pakiramdam ng pagiging nanay na malalaki na yung mga anak. Kaya may mga maliliit pa yung anak nila. Samantalayin nyo na po yan. May nabubisit kayo, no? Sama ka ng sama, pupunta ka lang sa tindahan, sasama, hayaan nyo po sila, kahit saan kayo pumunta, isama nyo sila. Kasi po, darating ang panahon na gusto nyo silang isama, yan si Nichelle, gusto nyo isama pumasyal, ayaw na nila, may sarili na silang mundo. Mas gusto nila yung nasa loob ng bahay, nagse-cellphone, kausap yung mga friends nila, mga barkada nila, mga ganyan. Hindi nyo na makukuha yung attention na gusto nyo. Totoo po yan. Kaya yung mga maliliit pa yung mga ganyan, syempre, mami, sama ako, ganyan, ganyan. Hayaan nyo lang po sila. Kasi darating ang panahon na kagaya ko ngayon, mag-isa na lang lagi. Kung wala yung pamangkin kong kasama ko, yan, yung makulit kong pamangkin. Wala po, pero yun dadalawa lang sila, mga binata at dalaga na. Wala na, hindi nyo na makukuha attention ng mga yan. Kung pupunta kayo mamamasyal, boring na sa kanila yan. Hindi na yan yung gusto nilang mangyari sa buhay nila.
mas nag-i-enjoy yan kasama yung barkada, girlfriend, boyfriend, yan. Kaya, siguro kung ano, talagang yung kalungkutan, didibdibin mo yan. Parang lagi kang na-homesick ngayon. Kasi wala kang kasama. Palagi kang mag-isa sa loob ng bahay mo. Yung nanay na lagi nakatanaw sa malayo, kailan kaya darating yung mga anak ko? Diba? Ganun po yung maiisip mo lagi. Kailan sila tanong ka ng tanong, minsan di ka nila pinapansin kasi busy yung mga yan. Yung nag-message ka sa GC nyo, alam nyo yung nabasa nila, pero hindi mo nakita na nabasa nila, yung nabasa nila, pero hindi mo alam na nasin nila yon. Ganun po yung nangyayari sa akin. Ano ba itong mga anak ko na to? Ganun po yung nararamdaman ko ngayon, na yung simpleng, kamusta kayo dyan mga anak, ganyan. Parang hindi masyado nilang yun kasi masyado silang busy sa pag-aaral nila, sa mga friends nila. Kaya wala nang time minsan yan sa inyo. Okay lang po, kami dito, ganyan. Anong ulam nyo? Tayo ganun di ba? Anong ulam nyo? Kumain na ba kayo? Ganyan. Ang nanay ganun di ba? Pero sa kanila, minsan, hindi nila maisip yon kasi wala pa sila sa point na nandito sa point natin ngayon. Di ba? Kaya blessed pa rin ako naman, kahit naman ganyan yung busy iran maong, harami anak ko, mas iraman aral. Lalo na sinishil ko. Baka mamaya po, soon, meron na po tayong nanonood na po kayo sa UAAP. Di ba? Yung Eliza Valdez, a.k.a., di ba? Magre-represent po uli sila. Hindi ko alam kung saan po yung next, pero sabi Maynila So, siguro nasa Maynila na din po ako. Laging nakasupport sa anak mo. Siyempre, iniisip mo yung pag naglalaro yung anak mo, 100% nandun ka din sa kanya. Nai-enjoy naman kasi ang purpose doon, yung tatay nila, gusto laging naka-live. Ang bantay mo kuno, kanyan. No nangyari, pati siya, sige laka, di man man live ka umano. Amay gabay tulan na ng, bawat galaw ng anak to, akalay mo pan nabantayan to kuno. Diba? So, salamat sa Panginoon dahil may mga opportunities na binubukusan sa atin na minsan kailangan lang nating tanggapin para masabi na magtatagumpay ka kasi yun ay biyaya na nanggagaling sa ating Panginoon. Salamat sa kalakasan na patuloy niyang ibinibigay sa amin, sa aking buong pamilya. At mamimiss ko po kayo. Pero lagi po pa rin akong nandito. Pag anang-ganan lang ako. Lapit lang naman ng Baguio. Di ba? 2 to 3 hours lang naman. Okay, salamat po mga kapatid at God bless po sa ating lahat. Mahirap talagang malayo sa pamilya, no, mother? Kung no akyun, uni ka iha mo lang. So, sa oras pong ito, ihanda na po natin ang ating sarili. Dahil dadako na tayo sa pinakamahalagang gawain sa araw na to, which is yung pakikinig ng salita ng ating Panginoon. So, tinatawagan ko po ang ating butihing pastor, no other than Pastor David Iagbuya. Purihin ng Diyos, masanto siya kabusan at sikay namin. Muli mga kapatid ay Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay. Dahil ngayon araw na ito yung celebration po natin sa Father's Day.
Salamat sa mga patutuo ng ating mga kapatid. Tunay na mabuti ang ating Diyos. At sayang, Dok, kung narinig ko na sana yung sinabi ni Sister Rachel noon, yapaspasan, pero huli na eh. Noong nangal ko man kumunan sa aman, pinaspasan ko. Ako ang takasiman. Kanyan, sa tuwa, medyo mahirap sa sakay. Ang gano'n naging duwara ko mon. Pero si Sister Rachel kasi agni kuntinto duwara. Kanyan. Pero mahirap ya talaga no sa sakay. Kasi may noong gapula may sakay, lalo naman tatrabaho la, maarban niya talaga. Pero talagang gano'n ang buhay. Hawak ng Diyos ang lahat. Pero alam ko na lahat ng bagay sa mundo ay may layunin ang Diyos. Kung niloob man niya na isa o dalawa, ay salamat sa Panginoon kasi sa totoo lang, maraming mga mag-asawa na walang anak. Pero salamat sa Diyos, tulad ni Madam Maricar nakahabol. Si Sister Agnes din, ganon din. Kaya sabi ko, nung nag-testify si Sister Rachel, Lemuel, Roxanne, narinig nyo yon? Sabi ko sa kanya, paspasan nyo, tapianag kayo magbabawi. Tapos, kumabila naman ako doon sa kabila. Sabi ko kay Jeff at saka si Sister Jane ay, narinig nyo, alam nyo yon? Opo, Pastor, paspasan nyo. Puri ng Panginoon. Ngayon, dahil celebration natin ng Father's Day ay halos nakasentro sa mga tatay yung message natin ngayon. Kaya, pero alam nyo, itong mensahe ngayon na hindi lang naman tatay kasi ang Diyos, inuobliga niya bawat mag-asawa na makita natin yung mga responsibilidad at tungkulin po natin sa ating pamilya, lalong-lalo na sa ating mga anak. Ang ating pong teksto sa umaga pong ito ay matatagpuan po natin sa aklat po ng mga Hebreo. Hebreo, Kabanatang 12, talatang 5 hanggang 11. At ang ginamit ko pong version ng Biblia, mga kapatid, ay version po ng Magandang Balita Biblia. At ito po yung sinasabi sa wikang Tagalog. Sabi po rito, nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob. Anak ko, huwag mong babaliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon. At huwag mong mamasamain kapag ikaw ay dinidisiplinan niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap bilang pagtutuwid ng isang ama. Dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo'y mga anak sa labas. Hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang at dahil diyan ay iginagalang natin sila? Hindi ba't upang mabuhay, mas nararapat na tayo'y pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu? Sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita at hinihiling ko mga kapatid na tayo'y yumuko at tayo'y manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat, Panginoon, sa buhay namin na muling idinugtong ninyo.
Salamat, Panginoon, sa kalakasan. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami narito upang pasalamatan ka, papurihan ka, sambahin ka, at higit sa lahat, makinig ng iyong mga mensahe. Dalangin po namin na patuloy po kayong kumilos at manguna. Panginoon, huwag niyo pong hahayaan na uuwi po kami na hindi po napagpala. Maraming salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Purihin ang Diyos. Mga kapatid, dito po sa aklat ng mga Hebreo, kabanatang 12, talatang 5 hanggang 11, ay makikipag-usap po ako sa inyo sa temang katungkulan ng isang mabuting ama. Katungkulan ng isang mabuting ama. O duties. Ito yung duty ng isang ama, katungkulan o tungkulin. Mga kapatid, tayong mga magulang, lalong-lalo na tayong mga ama, ay marami po tayong tungkulin at katungkulan sa ating pamilya. Marami po tayong katungkulan na dapat gampanan. Katulad ng Diyos, marami siyang tungkulin sa atin. Kaya nga marami siyang pangako upang yung mga pangakong yon, kapag tayo lumapit sa Kanya, ay ito'y Kanyang tinutupad. Ito'y Kanyang sinasagot kapag tayo ay lumalapit sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Tungkulin niya yon. Malala niyo yung sinabi niya sa Mateo chapter 6, kung hindi ako nakakamali, sa verse 25, na sabi niya, kung ang Diyos ay binigyan kayo ng buhay, siguradong bibigyan din niya kayo ng pagkain at isusuot. Ibig niyang sabihin, kung binigyan tayo ng buhay, bibigyan din tayo ng ikabubuhay at tungkulin niya yon. Tungkulin ng Panginoon yon. Kaya nga mga kapatid, kung ang Diyos, ginagampanan niya ang kanyang tungkulin sa atin, ganon din tayong mga magulang, tayong mga ama. Pinag-isipan nyo na ba na, biro nyo, sa tuwing tayo nauuhaw, mayroon po tayong tubig na maiinom. Nagpro-provide ang Lord. Sa tuwing tayo na nagugutom, mayroon tayong makakain. Kahit tulog tayo, mag-imagine kayo, tulog ka, pero bakit nagagawa mong huminga? Hindi mo makalimutan? Automatic na yun eh. Pero sa tuwing ikaw ay humihinga, laging may oxygen kang nalalanghap. Tungkulin ng Panginoon yon na ibigay sa atin. Araw-araw, pinasisikat niya ang araw, at sa gabi, mayroong gabi para tayo magpahinga. Yung cycle ng buhay, laging ganon, pero ang Diyos ang may hawak ng lahat. At alam nyo ba, nasabi sa Psalms, bakit yung mga planeta ay talagang hinahawakan ng Panginoon na hindi po nagbabanggaan? Tungkulin ng Diyos na hawakan lahat yon, pati yung buhay natin. Kaya nga mga kapatid, dito sa teksto natin, ipinakita yung tungkulin ng Diyos sa atin na inihalin tulad sa tungkulin ng isang ama. Iginaya, kasi normal at natural na ang ama ay may tungkulin siya sa kanyang pamilya, lalong-lalo na sa kanyang mga anak. Sa mga ama na naririto, alam ko yung mga kaedad ko, mas matanda sa akin, o yung mga sumunod sa akin, magagaling kayo. Pero ito ay mula sa salita ng ating Panginoon na magsisilbing paalala kung ginagawa na natin, unagawa na natin. At sa mga bago pa lang na mga ama diyan, o naging ama, o plano ng maging ama. Sana ay maging inspirasyon itong mensaheng ito para makita natin ano ba ang duties natin, tungkulin natin sa ating mga anak. Katungkulan ng isang mabuting ama. Bakit ko ginamit yung word na mabuting ama? Hindi lahat po ng ama mabuti. Kaya nga ang ginamit ko katungkulan ng isang mabuting ama. Kasi may kilala ako Hindi ito kwento. Alam niyo ba na may nakilala akong ama
na masabi ko na hindi siya mabuti kasi uutusan niya yung anak niya na kumuha ng labong. Mga wait na barita, anak, sagkal mo may labong. Pero yung tatay, yun ang lookout. Yun ang kung may tao. Pero yung anak niya ay inutusan niya yung mga bansagkal na labong. Ibig sabihin, hindi siya mabuting ama. Kasi hindi nila kawayan, pero bakit uutusan niya yung kanyang anak? Kaya nga mga magulang, malaki ang papel natin bilang mabuting ama sa ating mga anak. Una, ang tungkulin ng isang ama ay una, para magturo. Piyan mambangat kuno. Minsan, sabi ko sa aking anak, sabi ko sa kanya, anak, palbalaga salamat si ka. Para saan, Papa? Kasi anak ko, agka iniinom na alak. Hindi ka naglalasing, hindi ka uminom ng alak. Salamat anak kasi hindi ka nagsusugal. Salamat anak kasi wala kang bisyo. Pero sabi niya sa akin, hindi ko nakita sa iyo yun, tatay. Kaya nga, para magturo, ano ang ituturo natin sa ating mga anak kung tayo ay hindi naturuan? Kaya nga sabi sa Deuteronomy chapter 6 verse 5 to 7, sabi ng Diyos diyan, ay sabi ni Moises diyan, ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang mga utos niya'y itanim ninyo sa inyong puso. Kanino sinasabi yan ni Moises? Kanino sinasabi ni Moises? Sa mga tatay. Kasi sa verse 6, sabi niya, ay sa verse 7, ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Mga kapatid, ito yung utos ng Panginoon. Iginiit na tayong mga magulang, tinuturuan tayo na mahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Sabi niya, ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong puso. At kapag naitanim sa ating puso, naturuan tayo, sabi niya, ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Kaya sinabi yan sa mga magulang. Mga magulang, ano ang ituturo natin sa ating mga anak? Tuturuan natin sila na, anak, huwag kang maglalasing, pero lasing ko ka. Maraming nakakalat na iiskyo na buti sa bahay. Red horse. Anak, huwag kang magsusugal. Pero nakikita tayo na nagtutungit, nagbibingo. Kaya sa totoo lang ako, mga kapatid, pag may lamay, sa pamilya namin, hindi ako nagpapasugal. Kahit walang makipaglamay, wala akong pakialam. Kasi ang totoong pakikiramay, ito yung pupuntahan ka talaga para makiramay. Hindi yung pupunta lang sila para magkape. O pupunta lang sila para magsugal doon. Yung totoong makikiramay ay talagang pupuntahan ka para damayan ka. Hindi pupuntahan lang yung sugal. Alam niyo ba kung bakit? Kasi kung minsan ito yung kultura, ay ata na tuo, maunga tuutan. Kasi agay le karakala milalamay. No, pigaran lamisaan, amayamay ang kagkarsada. Pero sa ito sa reward man, hindi nakikiramay. Nagsusugal. Dinaan lang nila doon kasi alam naman natin na open
Kaya nga mga kapatid, kung ayaw natin na gawin ng ating mga anak, sana hindi po makita sa atin. Para magturo, yun po ang tungkulin natin. May papel po tayo mga magulang, mga tatahi, sa ating mga anak para turuan sila. Nung nakaraang linggo, sabi nung isang kapatid natin na nag-aayos ng PowerPoint sa Katuray, pagod na pagod ako, sabi niya. Laging pagod na pagod. Saka nag-MC siya, yung kwento niya, pagod na pagod kasi isa siyang teacher. Yung pala, bakit pagod na pagod ka? Kasi pastor, di ba brigada, tapos start ng school. Tapos, may nagsabi sa akin, hindi siya, kasi pastor, yung mga magkakapatid na yan, kasi 4 silang magkakapatid, iisang lalaki, engineer siya, board passer, nakuha rin sa board at first take. Itong dalawa ay teacher, yung pangalawa teacher, yung pangatlo teacher, yun yung kausap ko, yung isa ay kumukuha ng civil engineering sa PSU Ordaneta. Pero magsasaka yung tatay at nanay. Pero kahit pala, engineer yung anak, nagtatrabaho kay Mayor, saan ba yung bang? Kiambao. Bilang isang engineer. Pag uwi ng bahay, kahit teacher sila, mangiibara manayan, tao, numampaagaw, manaya, bago yung service, katatapos lang nila na nagbilad. Makikinis yung bata, magaganda, mapuputi, pero nasasabak sila maski sa bukid. Pastor, hindi po sila nag-uupa. Silang magkakapatid. Ha? Nagtuturo naman si itong dalawa, tapos ganon sila, pastor. Pero yung buhay nila talagang maasenso din. Ito yung kwento ko noon na mag-asawa na animiran iktarya so dadalusanda, si karan sa nasawa, nan ang kakilag ni anak da, si karan mampaparanom, amay biitan, amay laki. Ang buhay namin noon, pastor, sobrang hirap. Kaya nagsikap kaming mag-asawa. Kasi yung lalaki, pumaatin na sa church, yung tatay nila, yun yung pinag-pray ng anak, na-testify na rin niya, na mayroon akong panalangin na sa akala ko ay hindi na masasagot. Pero after 3 years ng prayer ko, yung panalangin ko na ang mga magulang namin ay madala namin sa church, nandun na sila sa church. Kaya nga, nag-donate para doon sa bintana ng church. Kasi, dati mahirap sila. Doon lang sa liblib yung tirahan nila. Alam ni Madam Rita yun. Mahirap yung pamilyang yan, pastor. Pero ngayon, ang laki ng bahay, 2 traktor, may bago silang Fortuner, mayroon silang Adventure, malawak na yung lupain. Ang dami nang naisanla sa kanila dahil sa pagsisikap ng mag-asawa. Pero yung mga anak, magaganda, makikinis, puro sila halos cum laude sila lahat. Kaya puro sila scholar, pero sabak pa rin sa bukid. Tinuruan sila ng kanilang mga magulang. Kaya nga, mga kapatid, mga magulang, mga tatay, hindi dahil mahal natin ang ating mga anak ay siya lana ako. Baka sa akala nyo, ganun ako, pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay ganun ako. Nung maliit si Limuel, katulad ni Manilyn, nila Mark, nila Daniel, nila Ma'am, amay anak ko, Dok, nan abono mo, na mais, nam paranom na maistan ng grade 6, ang kid. Baka sabihin ni Sister Rachel, ay pastor, nag-iisa ng anak, di siyempre spoiled, mahal na mahal, hindi. Nairapan may anak ko. Sa akala ko noon, lahat ng itinuro ko sa kanya na baliwala. Pero salamat dahil ngayon nakikita ko na. Kasi sa tingin ko, ang gapo amoy na naaralan tuwi anak ko. Yung gusto ko na gawin niya, ayaw niya. Magkasalungat kami lagi.
Pero alam nyo ngayon, sabi ko kay Mrs. habang nagbiyabiyahe kami minsan, yung anak mo talaga, sabi ko sa kanya. Akala ko noon, wa-effect yung mga tinuturo ko. Kasi noon, parang hindi niya sinasa puso yung sinasabi ko. Pero alam niyo ngayon, pag tinitignan ko siya na humawak ng martilyo, marunong. Pag nagbabakod yan, tuwid. Pag nagtrabaho, malinis. Pag nagtrabaho, maayos. Na dati hindi ko nakita yon. Yung mga gamit namin, maayos. Masimpit. Kasumpal to man trabaho, pupunasan to. Isan to ilagay at cabinet. Hindi katulad ng mga trabahador ko na mamasik ang lara, pimuputilibukda, atak-atak. Sa kwanto minsan, Papa, bilin-bilin nyo para tayo trabahador yo. Pinalinis niya yan, marumi na naman. Sabi ko sa kanya, ganun sila tinuruan ng kanilang mga magulang. Kaya nasanay sila na makalat. Kanina nahihiya ako sa aking apo. Nandito tayo sa pagtuturo. 'Di ba? Alam niyo naman, sabi ni Sister Bioli sa akin at saka si Sister Net, kasama ko silang namalingke sa San Carlos. Halos ayaw nilang sumakay doon sa sasakyan ko. Aking ngangalyag kayo ang loob. Tumatawa sila. Totoo. Nababaingan kami, pastor, yung lugan. At sa iluganan yun, nang yung pa sura to. Mapitek. Kasi pinakarwas ko. Alam niyo naman ang Katuray. Yung Katuray kasi, yung daan doon, mataas yung magkabilang bahay, yung kalsada nila, puro putik at saka tubig. Kasi semento. Hindi nawawalan. Kaya pag tumaan ka doon, maputik talaga. Pupunta ako ng linggo, pupunta ako ng prayer meeting. Alam pakarwas, tapos unuran na naman. Alam naman, uubusin ko yung oras ko dyan. Pero kanina, sabi nung anak ko, yung apo ko, Lulu, yung kutsi ko ang tumi-tumi. Linisin natin. Nilinis ko kasi nahiya ako sa kanya. Siya ang magsasabi sa akin. Nilinis namin dalawa. Tinatawag siya ng mama niya. Tintin, halika na, kain na. Wait lang, mama, may ginagawa ako, hindi pa ako tapos kasi tinulungan talaga niya ako. Ako naman, hinayaan ko siya na magpunas para matuto. Tinulungan niya ako. Kahit naririnig ko, pero sabi naman niya ay, wait lang, kasi hindi pa ako tapos. Part yon para maturuan ng bata. May responsibilidad tayo, mga kapatid. At ang way na yon ay maturuan natin sila. Kaya nga mga ulang, malaki po ang papel natin sa ating mga nuarata anak yung matalagutog, matalangatang, si Karuman, si Marjed, aming pigan liming o benag, apansing, ay, ano ba yung anak, wag na, ano yun yan. Kaya may bata dyan, no, panggagalawan kurtina, sabi ko sa kanya, yung way lang na tumigil yung bata. Malaking bagay mga kapatid, kaysa hayaan natin sila na umbalagya, bayaksao, magulo. Anong sasabihin? Sino bang nakaya pag ang bata hindi naturuan yung bata? Hindi. Siya pa'y makakaing no, sa ugaw at ang gapoy banga to. Siya kababaeng Marjade. Yung magulang, antikwang Pangasinandok, at ugaw, aga, abangatan, ateng. Aliwan sa manayang makapabaing, nuag samay ateng. Kasi, sa nampabalag, aliwan arumato, hindi kapitbahay. Ang nagpaki ng mga anak natin, mga apo natin, tayo, malaki ang skill natin, mga kapatid, para magturo. Pangalawa, mag-akal. To guide them. Ito yung kain natin. Gustong-gusto itong Proverbs 22:6. Sa English, train a child way he should go,
Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Sanayin. Train. Sanayin. Ibig sabihin mga magulang, lalo na mga tatay, nanay, sanayin daw natin ang mga bata. Kaya, hindi po masama na sabihin natin, anak, mali yan. Anak, huwag yan. Anak, hindi tama yan. Hindi po masama. Kasi mayroon tayong papel na akayin sila. Sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. At kapag tumanda na siya, hindi niya ito malilimutan. Ito yung sinabi ko noon na nung maliit pa si Limuel, akala ko wala siyang matututunan. Aburido ako. Kasi sabi ni Mrs., medyo perfectionist ka pero yung anak mo. Kasi noon, burara. Noon nila sabto'y kabustutan, ay, singa ulag. Antay yung maulag. Yan noon ang lupos, tayo na ng tulagman. Pero ngayon, yung anak ko masinop. Kaya malaki ang papel natin, sanayin. I-guide natin sila. Anak, mananos ka Anong ituturo natin? Anong klaseng pagsanay yung gagawin natin sa ating mga anak na mananos ka sika tayo agtayo maanos, di ba? Ang gapoy anos tayo, kaya malaki ang papel natin mga kapatid. Naakayin natin ang ating mga anak. Nung mali pa ang aking anak, lagi kong sinasabi sa kanya, anak, huwag kang pupunta doon Anak, huwag mong hahawakan ito Salamat sa Diyos kasi yung aking anak ay nasanay. Sa totoo lang, yung barahang laro, hindi ko siya pinaglalaro ng braha. Kahit yung laro lang. Hanggang galaw-galaw, hanggang ngapoy pustaan, sa ikwan tayo, ang gapo, aliw may pustaan. Saan nag-uumpisa yan? Mayroon akong katrabaho noon sa Taguig. Kilala niyo siguro, si Mama Patring, si Pascual. Kasama ko siya sa trabaho, parehas kaming karpentero. Pero nang nagkasama kami, bitirano na siya, pero baguhan pa lang ako. Pagkatapos ng trabaho, nasa yung isang kwarto na pag-aari ng hipag ko, doon kami natutulog kasi nasa Batangas sila, pero sa kanila yon pinagamit sa amin. Pahinga na, yung mga kasama ko, nagbrabraha sila, naglalaro sila. Alam nyo, niyayaya ako na magsugal. Sabi ko, ayaw ko yan. Ayaw mo ito. Alam nyo, sinabi sa akin, ayaw mo itong larong ito. Ito yung laro ng matatalino. Kasi magaling daw magkwenta Sabi ko, dyan na kayo nagkakamali. Laro daw ng matatalino. Yun ang props. Pero hindi ko ginawa. Sanayin. Akayin natin sila. Pangatlo, para magkaloob, magbigay. Ang mga magulang, lalo na ang mga ama, tungkulin po natin, mga magulang. Kaya nga, yung mga nagplanong maging tatay dyan, baka akala nyo madali. Hindi po madali. Napakalaking responsibilidad. Napakalaking responsibilidad. Ang isa na tungkulin ng isang ama, lalo na ang isang ama, para magkaloob, provider, para magbigay. Sa mga taga-Korinto, Kabanatang 12, talatang 14, sabi diyan, ito ang ikatlong pagpunta ko riyan, at hindi ako naging pabigat
at hindi ako naging pabigat sa inyo. Kayo ang nais ko, hindi ang inyong ari-arian. Ang mga magulang ang dapat mag-impok para sa mga anak at hindi ang mga anak para sa mga magulang. Mga kapatid, kahapon, medyo yung training natin, nabalatan tayo, masakit. Pero yun ang realidad. Dahil nabalatan ako kahapon, hindi ko intention na balatan kayo ngayon. Kasi maraming mga magulang, laging naghahanap ng sustento. Laging naghahanap kung ano yung makukuha. Mayroon akong kilala. Hindi pa tapos yung sweldo, tumatawag na sa anak. Anak, padalhan mo kami. Anak, wala kaming ganito. Anak, wala kaming ganito. Hindi po responsibilidad ng anak yon. Although, pwedeng magboluntaryo sila. Sabi nga ni Madam Marlita sa akin, alam niyo, Pastor, yung mga anak ko, hindi ko sila pinipilit. Kung magbigay sila, salamat. Kasi may sweldo rin ako eh. May pension din ako eh. Pero may mga magulang na inuobliga. Mga kapatid, malinaw po ang salita ng Diyos, kaya huwag nating baliktarin. Ang mga magulang ang dapat mag-impok para sa mga anak. Kaya sabi ko sa aking anak, habang kaya ko, habang kaya pa, gagawin ko ang lahat. Hindi lang para sa iyo, pati rin sa akin. Di ba ang ganda ng training natin kahapon at naturuan tayo lalo na sa pag-iimpok na kung matanda ka na, huwag mong iasa yung pagtanda mo. May tungkulin po tayo sa ating sarili. Pero ang tinuturo dito mga kapatid, tayo talaga ang dapat mag-prepare para sa kinabukasan ng ating mga anak. Hindi po ako pero lesson ito sa atin. Hindi po ako nagmamalaki, nagmamayabang, pero alam ko na may mapupulot tayong aral. Sabi ko kay Limuel, anak, total, maayos na rin lahat. May mapagtatayo na siya ng bahay. May mga bagay na naibigay ko sa kanya. Nakahanda na halos lahat. Pati yung mga anak mo, sabi ko, it's time para yung sarili ko naman. Kaya nung isang araw, nakaraang mga linggo, anak, pwede ba na ikaw munang gumastos dito sa bahay? Kasi may inaayos akong problema. Alam niyo, pag may problema ako, sinasabi ko sa pamilya ko para alam nila. May kinakaharap ako. May problema ako sa pananalapi. Kaya, hihingi ako ng support sa iyo. Pero naunawaan naman niya. Pero ang sinigurado ko mga kapatid, kasi may pinasukan po ako na investment and then insurance na rin yung Sun Life Gripa. Kaya medyo malaki, pero pinilit kinaya, kaya medyo nagtitipid. Yearly, ang binabayad ko ay 80,000 mahigit. Nakaisang taon na ako, kasi ang quarterly ay 20,094. Almost 80,000. Plus ang SS ko pa, ay binabayaran ko maximum buwan-buwan. 5,250 plus 10 pesos, di 5,260. Kaya medyo malaki yung gastusin.
Pero sabi ko sa aking anak, ano san mo anak? Kasi pagdating ko ng 10 years, yung investment na yun, kumikita, and then, yung withdrawable, yung kalahati. Halimbawa, nakahulog ako ng 1 million, kaya kong i-withdraw pagdating ko ng 10 years, yung kalahating milyon. Pag-start ko na ng negosyo, para mayroon naman ako mapagkunan pag matanda na ako. And then, pag namatay ako, makakatanggap yung aking beneficiary. Anytime na mamatay ako, may matatanggap. Ang beneficiary ko po ay si Mrs., si Lemuel, at saka yung aking apo. 3 sila. Na kapag namatay ako, paghahati-hatian nila yung 1.5 million na makukuha pag namatay ako. Pero pag mabubuhay pa ako ng 10 years, may withdraw ko yung kalahati. Pero pag na-withdraw ko, at automatic na yun na kapag namatay ako, may matatanggap sila. Part ng yung sinabi rito na para magbigay. Gusto ko na kahit namatay na ako, mayroon silang matatanggap. May maibibigay ako sa kanila para pag namatay sila, ay namatay ako, agira maakis, agira mampakulat. Alam nyo ba, wala rin, no walay natin, walay mampapakulat. Walay, talagang ngalngali na guyo rin may ken. Manaya, ayon sa survey, kaya ni Raman ay mampapakulat, kaya manaya Raman ugaog, amay may problema, atay ng tumay inatoy. Kaya para maiwasan, mga kapatid, tungkulin po natin na paghandaan, ipagkaloob sa ating mga anak. Sa Lucas 15, verse 31, sabi po diyan, sumagot ang ama, anak, lagi kitang kapiling, at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Ito yung sagot nung ama na meron siyang anak na natira, yung prodigal son, 2 yung anak niya, di ba? Yung isa nang lustay. Pero yung isa, yun yung nagreklamo yung nung bumalik yung anak na nang lustay. Yung anak ninyo na nilustay lahat ng kayamanan ninyo, ipinaghanda nyo pa. Samantalang ako, pag nagba-birthday, hindi nyo man lang ako pinagkakatay. Pero yung buong buhay ko, ibinigay ko sa inyo. Pero ang sagot ng ama, anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Mga magulang, lahat na meron tayo, huwag nating ipagdamot para sa ating mga anak. Mag-ipon tayo, mag-impok tayo para sa kanila. Pero ako, ang bilin ko, anak, yung mga naimpok namin ng mama mo, sana naman, please, kung maiiwasan, huwag mong ibenta. Ipamana mo rin sa iyong mga anak. At sabihin mo sa kanila na ipamana din nila sa kanilang mga anak para matransfer. Kasi nangyari po sa amin. Maraming minana ang tatay ko, pero puro nabenta lahat dahil sa bisyo ng tatay ko. Naubos. Kaya ako kawawa. Pero salamat dahil mayroon akong Diyos. Yung mayroon akong ama na nawala man pero binigay niya. Pang-apat, para magpalaki. Mag-alaga. Ito yung tungkulin natin. Mampabalag at sari anak. Sa Efeso, Kabanatang 6, Talatang 4, at kayo namang mga magulang, damay kayo mga nanaya, at kayo namang mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikasasama ng loob ng mga anak ninyo. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon.
Huwag daw nating bibigyan ng sama ng loob yung mga anak natin. Sa halip na sama ng loob, sabi niya, palakihin ninyo sila ng may disiplina, una, at turuan ng mga aral ng Panginoon. Pabalagan tayo re anak tayo agagi, ya walay takot dad katawan. Saludo ako sa mga pamilya na talagang grabe. Iginiit yung pananampalataya, tinuruan yung mga anak, naturuan yung mga anak, magpapatuloy yan. Nalulungkot ako sa mga kapatid na noong 80s, 90s, 2000, nandito. Pero yung iba wala na. Hindi na natili. Pero papel po natin ng mga magulang, lalo na mga ama, na alagaan natin ang ating mga anak. At palakihin natin sila ayon sa disiplina at katuruan aral mula sa ating Panginoon. Panglima, para mamahala. Ang mga magulang, lalo na ang tatay, sila po yung manager. Mali po na ang babae ang manager, hindi po. Kasi sabi nila, ay, si manager, are may arom, si commander. Pag ganon, ang lakaran, under desire tayo. Ang commander po at manager sa bahay, ang inatasan ng Diyos ay lalaki. Genesis, huwag kang papayag. Ikaw ang commander. Daniel, huwag kang papayag. Ikaw ang manager, hindi ang asawa mo. Para mamahala, to manage. 1 Timothy chapter 3 verse 3 to 4. Sabi diyan, hindi siya lasenggo, hindi marahas, kundi mahinahon, hindi mahilig makipag-away, at hindi maibigin sa salapi. Dapat mahusay siyang mamahala sa sariling pamilya, iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Yun po ang tungkulin ng mga ama para mamahala. Pamahalaan natin. Sa gobyerno natin, pag hindi po maayos ang pamamahala, di ba, masisira. Masisira. Ganon din. Pero dito, bilang tagapamahala, mayroong nauna eh. Merong nauna. Anong sabi diyan? Ibig sabihin, modelo tayo. Hindi siya lasinggo. Ang dapat, ang tatay, hindi po lasinggo. Hindi marahas. Ayaw may irihis. Mambugbog, mandapuyeng, mandepak. Wala rin ateng, wala rin at tatayauntan. Karatista. Hindi nagwawala paglasing. Kasi sabi niya, hindi lasinggo eh. Kundi mahinahon. Alam nyo, sabi diyan, dapat mahusay siyang mamahala sa sariling pamilya, iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Kaya mga kapatid, tayong mga tatay, kapag hindi na tayo iginagalang, hindi na tayo sinusunod, may problema. Kailangan nating alamin, ugatin, ano bang problema? Minsan, nagsabi ng sama ng loob yung aking anak. Di bali, nandito naman siya eh. Umiyak. Humarap sa akin. Nung naging pastor ako, alam niyo sabi niya, Pa, namimiss ko na yung dating ikaw. Kasi dati lagi kang galit eh. Anap-anapan tumanaya may mapasno ka. Ngayon mabait ka na eh. Namimiss ko na yung tatay ko na masita,
malabir, mapasnok. Namimiss niya yon. Pang-anim, para magmahal. Alam niyo yung duty natin, mga tatay, aruan tayo re, anak tayo, in all aspects of life. Sa lahat ng aspeto ng buhay. Para magmahal. Ang salitang pagmamahal o magmahal, napakalalim po yan at hindi lang sinasabi, kundi nakikita sa atin. Ipinapadama natin. Sa Lucas 15 verse 20 to 24, inilarawan po diyan ang isang tatay na grabe kong magmahal kahit gaano pa kasama o nagkamali ang kanyang anak. Ito yung prodigal son. Yung prodigal son, ang kwento, lumayas yung, dalawa yung anak niya, lumayas yung bunso. Ang sabi niya, Ama, ibigay mo na sa akin yung mana ko. Dahil ibinigay nung tatay. Umalis yung bata. Tapos, doon sa malayong lugar, nilustay sa walang kwentang buhay. Bisyo yung mana niya. Kaya, nahirapan. Nung naghirap na, kung ano-anong trabaho ang pinasukan, nagpapakain ng baboy sa piggery, halos yung pagkain ng baboy, halos kainin na niya dahil wala siyang makain. Napag-isip-isip niya, buti pa sa bahay namin. Yung katulong ng tatay ko, kumakain sa oras at sobra pa. Samantalang ako dito ay halos mamatay sa gutom. Kaya uuwi na lang ako. Hihingi ako ng tawad sa tatay ko. Kaya nagpasyang umuwi ito. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at bigyan ninyo siya ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y magdiwang sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan, at sila nga'y nagdiwang. Ibalik mo, kapatid, doon sa naka-underline. Doon sa taas, doon sa 20. Yan. Sabi diyan, yung naka-underline, at dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinong gumawa? Tatay. Mga magulang, hindi po perpekto ang ating mga anak. Minsan nagkakamali sila. Minsan nagkakamali din tayo. Pero kahit magulang tayo, kahit ang mga anak pa natin ang nagkasala, hindi naman masama na bumaba tayo para abutin sila. Alam niyo yung tatay na yan, dahil sa pagmamahal niya sa kanyang anak, mula nung umalis ang kanyang anak, araw-araw nandun pala sa balcony ng kanilang mansyon. Laging inaabangan yung pagdating, pagbalik, pag-uwi ng kanyang anak. Dahil mahal niya ang kanyang anak, kahit gaano pa siya kasama. Ano pa yung nagawa niya? Kaya nga nung time na bumalik, nandoon pa rin siya sa balcony. Kaya ang ginawa niya, at dahil sa matinding awa, dahil nakita niya yung anak niya na gutay-gutay ang damit, marumi, namayat, naawa siya. At ang awa, mga kapatid, ay simbolo ng pagmamahal. Patakbo
siyang sinalubong. Alam nyo, niyakap at hinalikan. Siya na po ang bumaba para yakapin, halikan ang kanyang anak. Yun po ang pagmamahal. Kaya mga magulang, hindi sa lahat ng pagkakataon ay, ama ako, tatay ako. Dapat sila yung lumapit sa akin. Pero ang totoong mapagmahal na ama, siya ang gumagawa ng paraan. Para kahit siya'y bumaba, para sumalubong sa kanyang anak. Pagmamahal. Sa mga Kawikaan 13, talatang 24, mapagmahal na magulang, o nanay, kasama kayo dito kasi binanggit magulang. Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, hindi mahal ng magulang. Mga kapatid, alam nyo, baka sabihin ninyo ay nag-iisang anak si Lemuel, spoiled, mahal na mahal. Nakatikim po yan ng palo. Kahit nag-iisang anak. Diba? Alam nyo naman si Lemuel, si Brenda nandyan. Si Lemuel nung bata, mahinhin. Hindi bayakiw. Kung saan mo pinaupo, diyan lang siya. Agaman diwit ng babangil, agaman guyur-guyur tay kurtina. Kaya nung pumunta yan kay Ate Delia, agailayan ugaw. Nung maliit, gustong gutin lang kunin doon. Agailayan ugaw. Ninarso irukan to, di man labat. Tapos nung yayaing kumain, ayaw kumain. Bakit, Lemuel, sabi ni Ate Delia, wala pong kutsara at saka tinidor. Hindi ko makalimutan yung kwento ni ate. Ay, si Lemuel man ay agamangan nung apoy tinidor tam kutsara. Pero napalo yan. Meron akong kwento sa inyo, pero pinagsisihan ko naman. Nung medyo lumalaki na yung anak ko, grade 6 na ata, nagkaisip na rin. Sabi ko, anak, minsan one-on-one kami, pinatanggap ko siya sa Panginoon, pero lahat ng kasalanan ko na nagawa ko, nagsorry ako sa kanya. Anak, nung malit ka, hanggat nagkaisip ka, marami akong pagkukulang anak sa iyo. Patawarin mo ako, anak. Kasi minsan, nag-spray ako ng mangga. Hindi ko alam kung maalala pa niya. 4 years old siya. Nag-spray ako ng mangga. Alam niyo naman, pag mangga, delikado. Sabi ko, anak, umuwi ka na kasi mag-spray ako. Ayaw niya. Sama ako, papa. Sama ako. Siyempre mag-spray ako. Nagmamadali ako kasi hinahabol ko yung time. Kasi dapat pag mag-spray ka, dapat maaga. Para may foliar kasi yun para hindi mainit. Para ma-absorb nung bulaklak at saka dahon yung foliar na i-spray ko. Kaya maaga. Mapilit. Ayaw umuwi. Lason yun hinahawakan ko Mahal ko yung anak ko, ayaw ko malason siya. Dahil ayaw umuwi, kumuha po ako ng sanga ng bayabas, tinanggalan ko ng mga dahon. Yun ang pinampalo ko sa kanya. Bumakat lahat. Maputi siya, alam niya naman, makinis siya nung bata. Ang daming bakat dito. Bimabatil. Nasobrahan ko yung palo ko kasi ayaw niyang umuwi. Umiyak ako talaga. Umiyak ako doon sa nangyari. Sabi ni Mrs. doon sa baha, nung pag-uwi ko ng bahay, nang mo tayo ginawang banak, bimabatil ya talaga. Bimabatil. Kaya anak, I'm so sorry. Uulitin ko. Pero ni minsan, hindi ko, ako binuntalantay anak ko. Hindi ko binuntalan. Ako dinapuyong. Ako intugtog. Never. Pero napalo ko talaga. Kasi biblical po yan. Sabi niya, anak na di napapalo, hindi mahal na magulang. Mahal ko kasi ang anak ko. Kaya dinidisiplina ko siya. Ang nakakalungkot, bawal na yan. Yung sinulat sa Biblia na katuruan, ipinagbawal ng tao. Ano nang nangyari? Ang mga bata ngayon, matigas ang ulo. Pasaway, anawot sa uluda. Mas, sigaray ugugaw natan ng say ateng.
Nansaman, hindi ko alam kung naabutan ni Doc, noon, pag may bisita, magulo ka. Pag tinignan ka ng nanay mo o tatay mo, tumahimik ka. Kasi pag alis ng bisita, oras mo na. Makuha ka sa tingin. Pero ngayon, mamulagat ka la, hangga po. Kaya kung mahal natin ang ating mga anak, paluin natin sila. Pero tignan nyo, baka may nagbibideo. Pero disiplina po. Pang-pito, diyan na po tayo magtatapos. Magtatapos tayo sa para magdisiplina. Sa Kawikaan, Kabanatang 11, Talatang 18, ang sabi po diyan, ituwid mo ang iyong anak habang may pagkakataon pa. Lilig na wala ni kunoy opportunity. Anong sinasabi diyan? Habang bata pa. Kung hindi, ikaw na rin ang nagtulak sa pagkawasak niya. Kaya nga mga magulang, disiplinahin natin ang ating mga anak, ituwid natin sila kung mali. Anak, mali yan. Anak, masama yan. Anak, huwag mong gagawin yan. Walang mawawala sa atin. Pero kapag hindi natin ginawa, malaki ang mawawala sa atin. Kawikaan 22 verse 15, normal naman yan. Sabi niya, likas sa mga bata ang pagiging pilyo. Likas, normal. Ngunit sa pamamagitan ng palo, sila'y matututo. Normal talaga. Balot, kung meron tayong gagawin, matututo sila. Kawikaan 23 verse 13, disiplinahin mo ang bata. Ang wastong pagpalo ay hindi niya ikamamatay. Hindi niya ikamamatay. Wasto, tama, aliwan, pagpakanad ulo. Mayroon po akong pamangkin, naging sanggano, naging loko, naging tarantado, nasa kanya na lahat. Nakulong. 2 beses na siyang nakulong. Pero alam nyo, nung narehab, ito yung pamangkin ko, si Abel. Nung narehab, pinasyalan namin ni Mrs. 1 taon siya dyan para lang maayos yung buhay niya. Nung pinasyalan namin, after 6 months, pwede siyang pasyalan. Wala siyang makita, walang kamag-anak, wala lahat. Lahat ng kailangan niya, gamot, sabon, shampoo, toothpaste, inaabot ko lang doon sa gate. Pero hindi ko siya nakikita. Ganon, pinagtiyagaan ko. Halos 1 taon na ganon ang ginagawa ko para lang maayos yung buhay ng aking pamangkin. Kaya nga mga kapatid, mga magulang, mga tatay, ang hirap mag-ayos ng buhay. Mahirap pong mag-repair. Maong ni karsada, taytay, building, may i-repair, no walay budget. Pero sa bilay, agaylay irap. Alam niyo nung pinasyalan namin, niyakap niya si Mrs. Niyakap ng Mrs. ko. Salamat sa inyo, auntie. Salamat sa inyo, uncle. Ngayong ko lang naranasan na may magulang ako. Hindi ko naranasan ang pagmamahal sa aking mga magulang. Iyak ng iyak. Akamutag-mutag. Humagulgol. Niyakap niya ng napakatagal si Mrs. Sabi niya, ngayong ko lang naramdaman yung tibok ng puso ng isang ina. Sa inyo ko naramdaman yung pagmamahal. Yung hipag ko po, paggalit yan. Alam niyo yung hipag ko, kaya ganun ang mga anak niya. Pag wala yung pera, mainit ang ulo. O warning ito, ang mga nanay. Mayroon bang nanay dito na pag walang pera, mainit ang ulo? Ay, parang may natatamaan dito Pag wala siyang pera, mainit ang ulo. Pag mainit ang ulo, kung anong mahawakan niya, balaok, kawali, ipagtuduloy anak to. Kaya maraming peklat. No kutsilyo, ispinunto may anak to.
Pero mga kapatid, hindi po yung disiplina. Disiplinahin mo ang bata, ang wastong pagpalo. Wasto, ibig sabihin tama, hindi niya ikamamatay. Pero pag pinabayaan natin, mapapahamak siya. Sa Hebreo, next, yan, 12 verse 6 to 7, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap bilang pagtutuwid ng isang ama. Dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kaya mga magulang, lalo na mga ama, kung mahal po natin ang ating mga anak, disiplinahin po natin sila. Hiniling ko pong tayong lahat ay tumayo. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Lord, salamat sa iyong mga katuruan. Kami na mga magulang, lalo na mga ama, natuto po kami sa iyong mga salita. Lord, hindi po madali ang maging ama. Hindi po madali ang maging magulang. Humihingi po kami sa iyo ng gabay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, upang magampanan po namin ang aming mga tungkulin bilang mga magulang, lalo na bilang mga ama sa aming mga anak. Lord, kayo po ang ama namin na higit na nakakaalam ng lahat. Tulungan niyo kami, turuan niyo po kami na mailagay sa ayos ang buhay ng aming pamilya. Lalong-lalo na, Panginoon, ang aming mga anak. Kami ang inatasan mo, Panginoon. Tulungan mo po kami. Salamat po. Maraming salamat sa iyong lahat ng papuri, pagsamba pa sa salamat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Purihin ng Diyos. Ngayon mga kapatid ay ihanda yung camera natin. Ihanda po yung Brother Danny, pakidala na lang dito yung gift po natin sa